Mga kababayan ko, so dito po ngayon ako sa People's Monument, People Power Monument. So ang akin po dito ay para po mag-Kalye survey. So dito po sa atin po na isang kababayan, ay nais ko po siyang tanungin sa kanyang obserbasyon dito po sa ating bansa. So ang pangalan niya po ay si Miss Tariray. So tanungin po natin siya. Ma'am, sa nangyayari po ngayon sa ating bansa na laganap ang korupsyon at garapalan po ang korupsyon na ginagawa ng pangkasalukuyang administrasyon, ano po ang masasabi niyo sa mga kanilang ginagawa sa ngayon? Ano po, maling-mali talaga yung ginagawa nila. Actually, si BBM talaga binoto ko. Nasa ibang bansa ako. Umuwi ako para lang magparehistro. Kasi nga sabi niya, gagawin niyang Singapore life daw, ang Pilipinas. Daw pala, yun. Wala, nabudol talaga ako. Kaya dito rin ako nakikita sa kanilang lahat. Pero ano talaga, FGF member. Okay. Mali po, mali ginagawa ng administrasyon ngayon, mali. Ano lang sa pagnanakaw nila eh. Mali, basta mali. Okay. So, bukod po sa mga kamalian na ginagawa, hindi nyo po ba nararamdaman na para po ang ginagawa po nila panggigipit ay semi-martial na? Dahil halos naalsa na po tayo ng karapatan na makapagsalita. Silent martial law na talaga. Silent martial law. Ginigipit na nila lahat. Kahit nga BP natin, ginigipit nila eh. Tama. Tapos ito latest, Sir June. Mali yun. Okay po, ma'am. Salamat po ng marami, ma'am, sa inyo pong munting pahayag at nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at shoutout po sa iyo, Ma'am Tariray. So ito naman po si Ma'am Len. Ma'am, sa nangyayari po ngayon, dahil po lang ginaganap po nating rally na para protektahan ang ating presidente. So nangyayari po ngayon na di po ba natin nararamdaman na halos martial na po ang ginagawa sa atin? Silent martial law na. Dahil yung ginagawa sa atin, nilagay tayo sa mainit, pwede naman tayo merong puno kahit papano, pero dito tayo nilagay para walang masyadong pumuntan. Tsaka maraming tao talaga na pinigilan pumunta dito. Kaya kung hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa atin. Tama. Ganito na lang gagawin sa atin ng gobyerno. Magnanakaw sila, sige lang namin magnanakaw. Tayo, okay lang sa atin. Kasi hindi tayo nagkakaisa. Tama. Dapat itong araw na ito ay ipakita natin kahit sa araw na ito ang ating pagkakapit kamay bilang ang mga DDS supporter. Tayo nga, di ba? Nagtsatsaga tayo, wala tayong bayad dito. Oo. Kung saan pinaglalaban natin, hindi lang para sa atin, para sa lahat. Tama. Dala kapanaluhan ng laban natin. Pareho tayo naghihirap. Sa kapanaluhan ng buong sambayanan. Salamat po, Ma'am Let, at isa pong magandang tanghali po sa iyo. Isa pong mapagpalang hapon po at tanghali po sa inyo, Ma'am. Ngayon po, Ma'am, sa pangkasalukuyan po na administrasyon. Bilang kayo po isang mamamayang Pilipino, so hindi po ba natin nararamdaman ang lahat ng ginagawa ng administrasyon dito po sa ating gobyerno na tahasan po ang nila po na garapalang korupsyon sa madaling salita po. Ano po niyo po masasabi doon po? Harap-harapan naman talaga pang luloko yun sa ating mga Pilipino. Kaya nga tayo nandito para ating buksan ang isipan ng mga ating kababayan na mamulat sa ginagawa ng ating administrasyon ngayon, di ba? Masakit sa atin yun na ang ganda-ganda na sana ng ating gobyerno. Ngayon, balik na naman tayo sa worst. Pero sabi ko nga, hindi papayag ang Diyos na manatili. Dahil lahat ng masama may hangganan. Di ba? Yun lang. Tama po. Sa iyo po, sir. Ano po pangalan niyo po, sir? Kahit po nickname lang. June. Sir June. Bilang po kayo sa mamamayang Pilipino sa nangyayari po sa ating lipunan sa ngayon, ano po masasabi niyo po? Ang masasabi ko
sa nangyayari sa atin ngayon. Talagang mahirap. Ay pangako niya yung 20. Nasaan na yung 20 yung panangako niya? Oh. Lahat babangon. Bakit siya lang ang nakabangon, tayo hindi? Lubog tayo sa kumunoy. Tumpat. Oh, di ba? Ito kasi sinasabi ni sir. Oh. So, Ano yung nangyari sa atin? Wala na yung pagbabago na sinasabi niya. Like father. Kaya asahan nyo, marami pang mangyayari na katulad nito hanggat hindi matatapos yung termino niya. tama. Galing, ganda po na inyo. Maiksi man po ang inyong sagot pero po malalim ang kahulugan. Salamat po na marami, Sir June. Salamat po na marami. Ma'am, ano po ang pangalan nyo? Ako po si Arlene Tumay. Okay po, ma'am. Sa nangyayari po, ma'am, sa panahon nyo yun, ang pangkasalukuyang administrasyon, at nakikita po naman natin at nararamdaman kung ano ang paghihirap ng ating bansa. So, sa madaling salita po, ang aking pong katanungan, sa garapalan pong korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, ano po inyo pong masasabi? Ubos na ang pera ng kaba ng bayan. Puro ayuda. Ang iba hindi nakatanggap ang dapat pagbigyan. Ang nakinabang yung mga may kaya. Samantala yung mga mahihirap, mas lalong naghirap. Okay po. Salamat po, ma'am. At sa inyong maiksing meron po laman at meron po mapupulot na aral ang ating pong mga kababayan. So, ma'am, ano po pangalan nyo? Judith Leonardo. Taga saan po kayo, ma'am? Ay, Kabuyaw, Laguna pa. Wow, taga Kabuyaw, Laguna. So, namalimit po ako sa Birmingham. Kung kilala nyo si Press June, doon ako tumitigil sa kanila. June Marquilla. So, ma'am, sa nangyayari pong garapalang korupsyon dito po sa ating bansa, ano po ang inyo pong maibibigay na suwestyon para po sa ikaalam ng ating pong ng publiko at ng mga kabataan? Oo, ay nakakainis talaga yung korupsyon. Number one. Kasi sila lang ang nakikinabang yan. Tambalos-los, mga tao ni Bangag. Sila lang. Hindi ko talaga yung corruption at saka yung drugs. Sila lang nakikinabang. Mga ayuda, wala naman doon sa amin. Walang ayuda doon. Hindi, pabor lang yan sa malapit sa lakip sa mga nasa gobyerno. Kaluwag, sa Asandok. Okay po. Salamat po na marami, ma'am. At ganun po. Wala. Ano pong pangalan nyo, sir? Wilfredo. Sir Wilfredo? Sir Wilfredo, Chief Engineer. Sa nangyayari po sa ating bansa nag-aarapalang korupsyon, ano po ang inyong pong masasabi? Oo, kagarapalan talaga. Ewan ko nga nangyayari sa administrasyon nito. Puro mga kabataan, yung mga kabinete, kongreso, halos lahat yan sila magnanakaw. Sa palagay niyo po, may pag-unlad pa po ba ang ating bansa kung ganito po lagi ang ating sitwasyon? Oo, pag presidente si Inday. Duterte! Okay po. Thank you po. Salamat po ng marami. Pagkumparahin po natin, ma'am, ang pamamalakad ng pangkasalukuyang administrasyon at ng dating administrasyon, ano po masasabi niyo po? Ito po ay kay PRRD. Based sa experience ko kanina, galing ako ng Commonwealth, sumakay ako ng JME Kamuning. Ngayon may sumakay na pasahero, pulang-pula yung mata, tapos walang tulog, pulang-pula yung mata na nakalisik yung mata niya. Ngayon, pang-apa ay doon sa ngayon yung mga katabi namin, tinitingnan niya yung mga bag namin. Okay. Kaya sabi ko, ate, ano ka ha, kasi yung katabi natin, kasi naka-sunglass ako na ito na may kulay, hindi halata. Ito, suot-suot ko to, nakaganit. Tapos, nung suot-suot ko to, tinitingnan ko siya, pero hindi na kasi makikita yung mata ko eh. Ngayon, sabi ko, ate, ang bag mo, tingnan mo kasi tinitingnan niya yung mga bag ng mga katabi niya. Sabi ko, tingnan mo yung mata niya, pulang-pula.
Sabi ko mukhang manguhold up to kasi siya ang unang sumakay. Okay. Pag unahan na ng may sumakay, kausap niya. Sabi ko, delikado tayo ngayon ate, baka mang-hold up to. Bababa ako. Kung ayaw mong bumaba, bababa ako. Di, nung unahan na ng Pilcoa, bumaba ako. Nagsunuran sila. Yun ang experience ko kanina. Natakot talaga ako kasi nga, okay. pulang-pula yung mata niya, nanlilisik. Tapos tinitingnan niya yung mga gamit namin. Ngayon, may sumakay. Bakit kausap niya yung lalaki? Sabi ko, delikado to ate, baka mang-hold up to. Huwag tayong manghinayang sa pamasahay natin. Bumaba kami sa unahan ng Pilcoa. Okay po. So, sa noon mga tuloy... ngayon sa amin sa Montalban, laganap na naman ang mga tambay. Talagang makikita mo na. Apel. Mamaya. Okay. Balikan mo na lang ako ha. Sige, okay po, okay po. Go ahead. Sa atin po naputol kanina. So, diretso po natin. Yun nga, tapos yun, nagsibabaan na rin yung mga kasama namin. Kasi sabi ko, kung ayaw niyong bumaba, bahala kayo. Basta ako, bababa ako. Nakatingin nga sa amin yung dalawang dalawang sabog. Okay po. Sa mga nasabi po, based po sa inyong salaysay sa ngayon, laganap na naman po ang droga sa ating bansa. At ito po ang nagiging bunsod ng kriminalidad tulad po ng mga pang-hold up ng mga bus at saka ng mga pang-snatch. Yun po ang nakikita ko po sa panahon niya yun based sa sinabi niyo po. So salamat po Ma'am Mitos at pagpalain ka po ng Panginoon. Mga